Okay, thank you. Bye. Sorry. Good morning. It's okay. You bringing something? No, I'm picking up What are you picking up? tennis kid sweet potato. Oh, for Food Bank Canada or Food Canada. don't Okay. know. Yeah, I think. You're gonna, if you can back up a Okay. little bit, and then like go by, Supposed to be my trailer. and then you're going to come wide, and then you're going to drive down that there, Okay. just that little bit by where those are, and then you're going to pull up towards that cattle barn. Montreal, yes. Montreal, really? Okay. Okay. I'm going to just get you to Sign. sign there somewhere, and then I'll give you your slip. Thank you. Okay. There you go. Okay, I'm going to give you the top two. So Yes. here. Thank you. Thank Have a you. blessed day. Yes, Okay. thank you. Safe trip for you going back. Thank you. Thank you. Okay. Good morning. Hey, it's okay if I load now? Yeah, You yeah, want me to sure. open your doors for you? She saves you from... Yes, please. All right, yeah, no problem Thank at all. you. Sorry to wake you. No, it's okay. That's fine. Kagigising ko lang, guys. Ayan, guys, good morning. Nakalog na rin tayo. Kagabi kasi sinabihan na akong pumunta na rito para dito na ako magkarga dito alas 7. Dito tayo ngayon sa ano, guys, ha, Canning, Nova Scotia. Narawan pa ako namin ito. Grabe yung daan ng kagabi. Pasikot-sikot, kamahayan. Okay. Dalawang pick up dito tsaka sa Kitville. Punta tayo kami sa Kitville. Dapat lang dito. Alright. Balik ulit ako sa tulugan. Natulog mo tayo. Nantok pa ako. Busin na naman yan. I'll just get you to come and sign at our little office there. Okay. My dad wants you just to... You can look at the load, make sure you're okay with it. We Okay. didn't put a load bar up, but that's up to you if you want to do that. Okay. Yeah, I'll we just come. got a little door here for the office. Okay, thank you. Alright guys, tapos na agad. Ang bilis. Pero mag-ano ko dito, mag-stay ako dito ng mga 3 oras pa. Wala akong driving hours eh. Tapos dito, tulog muna ako. Yung jacket ko. Garbage sa pangarga, garbage. Ganun lang pala. Okay na yan.
Yup. What did you put in there? Parang alanganin ako sa load ko. Ipaayos ko kaya isa, dalawa. Para hindi mabigat. May pipikapan pa ako. Tignan ko ito. Binigyan na load information sa akin. Skid cabbage and 10 skid sweet potato. Ayos ko na lang. Baba ako guys. Punta ko sila. Alright guys. Paayos natin. Dito pa naman tayo. Mas maigi na yung maayos. So ang mangyayari, ang discarding gagawin, isa, tapos dalawa, isa, tapos dalawa. 12 yun, na patong-patong. So ganun ang mayayari. Parang 6 lang siya na nakapile. Pero ang isa kasi mababa lang kasi yun eh, hanggang bewang lang. So ginawa nila yung isang paleta, pinatong ulit yung isang paleta para ang stock nun is dalawa. So isa 6 pero dosing skid yun. So sarapan ang papagawa ko sa gitna, isa, tapos dalawa dito, isa, dalawa, para hindi ako masyadong mabigatan. Kasi mag-pick up pa tayo mamaya ng guys ng sweet potato. Pick up tayo ng sweet potato, 10 yun eh. Baka mabigat yun. Ang mahirap nun, mas mabigat dito sa harapan ko, sa likod magaan. So ang mangyayari niyan, baka mamaya ma-pull over tayo dahil sa bigat ng pangarga. I-blitz pa naman yan. Tulog. Galaw na yung cellphone ko. Tulog ko muna guys. Tawagan na lang ulit ni Apre. So 3 hours. 3 more hours. 6 7 8. So pala yun. Alright guys, tapos na. Check natin kung paano ang ginawa nila. Bagong lahat. Oh, that's good. Isa dun sa harap. 1, 2, isa, 1, 2. Ayos. Hindi mabigat yan. Tapos 10 skid na sweet potato. 1 1 2 3 4 5. Masyado yatang malaki yung skid ko ah. Ganito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kukulangin na 10 skid. Mahala na 10 skid eh. Sana patong-patong din. Otherwise kung hindi patong-patong
mabibigatan ako. Titignan ko kung paano arrangement. Sweet potato yun eh, mabigat yun eh. So bali meron ako lahat karga 12 yan guys. 12 plus 10 yun. So 22 skid lahat kung tutusin. Pero ito ang space lang na ginamit dyan, parang 4 na space lang kasi pinagpatong-patong nga. Pinagpatong-patong nila. Walang arrangement dyan. Mamaya na ako mag-start guys kasi tapusin ko lang muna yung 10 hours na ano ko. Okay, 8 hours pala na sleeper ko bago ako mag-drive. Balik ulit ako sa tulugan. Tulog mo tayo guys. Alright guys, yan. Naantay ko na lang yung oras ko para mag-start na ako mag-drive. Guys, kain tayo. Almusal muna tayo. Meron tayo ditong sliced bread, 2. Tapos may peanut butter siya. Tapos meron ako ditong 3 itlog, no? 3 itlog. Pre-knife ko. Linagyan ko siya ng yung egg white na nabibili sa superstore. Ayan. Almusal natin to. Tapos meron akong kape. Ay, nag-alarm na yung cellphone ko. Meron akong kape. At ang pinaka-cream ko rito, alam nyo yung almond milk. Yan, pinagyan ko siya. Almond milk. Pinaka-cream. Yan. Almusal muna ako guys, tapos larga na tayo. Punta tayo sa pangalawang delivery natin. Pwede na sana ako mag-drive pero tapusin ko na lang yung 8 hours sleeper ko tapos alis na tayo, gawa nga ng may blitz ngayon. Baka ma-pull over tayo. Ito, ayun ang sleeper BART, 7 hours and 55 minutes. Mayroon akong driving 10 hours and 26 minutes. Pag pumatak ng 8 hours sleeper yan, yan ang 750. Magiging 13 hours yan. Kaya anting ko na lang para magiging 13 hours. Sabay pre-trip tayo after 10 hours. Hindi pa naman expire yung pre-trip ko kasi ang rules, ang expiration ng pre-trip is 24 hours. So huli kong pre-trip kagabi kasi nag-drive na ako dito kagabi. Dumating ako ng alas 11 ng gabi. Is ano na? Mga bandang 11 PM na lang gabi kagahapon. So alas 11 ngayon, 12 hours pa lang. Mamayang gabi 24 hours. Pero mag-pre-trip na ako ngayon. Mahirap nang ma-pull over para dyan lang. Malayo ka pa lang kasi sa mga timbangan nai-scan na nila yun eh. Ni-scan na nila yung nakikita na nila kung may mali doon sa ano mo. Doon sa iyong logbook. Yan ang mga reason kaya ma-pull over. Kain muna ako guys, sa pre-trip tayo, tapos alis na tayo. Ayun guys, 8 hours na sleeper natin. Sabi ko sa inyo, bumalik ng 13 hours yung driving natin. Oh. Tignan nyo, 8 hours ang sleeper berth natin. Tapos 13 hours ang driving ko. Ayan. Ito ako sa logbook. Ayan. Naka 7 hours and 38 minutes ako dito. Nakikita nyo dun sa dulo. Pero kung titignan nyo yung babalik tayo ng ano, nung huminto ako, ayan, oras dito, ayan o, 11
11:36 na ako minto kagabi, sleeper bird. Ayan. Alright. Tapos yung on duty ko, ayan. Alright, mag pre-trip na ako guys. Tapos larga na tayo. Okay. Mas maigi na yung kompleto. Kasi kapag ka hindi kompleto yung ano natin eh, pre-trip natin eh, yan pa yung mga reason para i-pullover tayo. Hirap na. Kasi kapag ka dumantay sa mga timbangan, yari tayo. Alright. Pusing ko lang yung pagkain ko guys, tapos baba na tayo pre-trip. Ayos, tapos ng almusal. Malakas na naman ang lakay tracker. Ready na naman tayo magtrabaho. Ang load natin papunta ng Montreal. Tapos pauwi na ako ng Winnipeg. Tagal na ako sa karsada guys. April 17. Ano na ba ngayon? 14 ngayon. 15 delivery ko nito. Tapos kung may reload ako agad-agad, 15, 60, sakto, 17. Isang oras, isang buwan tayo sa karsada. Lonely, very lonely. Pero kailangan mag-test. Malapit-lapit na mabayaran ng truck guys. Nakita nyo naman, ipa-plus ko sa screen nyo. Yung huling update ng buyout ng truck ko is 12,000 na lang. Kasama na yung FMB, per market value. 12,000 na lang. Matatapos ko dapat ngayong May 15. Actually May na ngayon 15 eh. Pero hindi ko matatapos ng 15 yon. Gawa nga lang nung kinuha ko ang truck, may grace period na dalawa. So kinuha ko ng March, April, May. Tama-tama kung nagbayad na agad ako ng April at saka May, mababayaran ko na sana ngayon May, ngayong buwan na ito. Kaso nga lang ang kontrata wala munang bayad ng 2 buwan. So May, June, July, dyan ko dapat matatapos. Kasi may doon sa may adjust yung 2 grace period na binigay nila. Yung kapanahonan kasi ng COVID guys, 2021, may mga pakulo silang ganyan. Ang dami namin yan nga, babanggitin ko ulit si aking mentor na si John De La Torre. Ganyan din, parehas din ng kanyang parehas kami na pagkinuhanan ng truck. Powerless din, at saka yung kontrata parehas din. 2 months grace period muna o paluwal na hindi magbayad bago mag-start. Yun ang kagandahan. May mga truck nga, pick up ka, kotse nga dati 9 months bago ka mag-start mag-pay. Yung mga ganon dati, kaswerte lang talaga namin nun. Sobrang swerte. Katulad ko, sobra talaga, kasi nagpapasalamat ako, sobrang swerte ko. Nakuha ko tong truck na wala akong i-denown kahit 0. Walang down payment na 0. 0 talaga. Ngayon matatapos ko na ang truck, na parang ang tanging masasabi kong pinaghirapan ko lang yung mga stress lang, yung mga breakdown lang. Pero worth it naman. Kasi walang-wala talaga akong binitawan kahit 5 doling sa truck ko. Hindi tulad ngayon, may down payment ka tapos ang mahal na pa yung monthly nila. Yung mga iba nga, monthly nila rito mga 6,000, 7,000 na. Kapag gano'n ang monthly nyo guys, mag-double isip muna kayo o think twice, 3 times kayo mag-think kung gusto nyo mag-owner operator, kasi hindi na yan worth it. Kung para sa akin lang hindi na worth it ang mag-owner operator kapag ka 6,000, 7,000 ang monthly na binabayaran mo. Well, it's up to you. Nasa inyo pa rin yon. Kung sa palagay nyo naman kaya, gawa nga ng ang company nyo ay maganda o maganda bigayan, syempre hindi naman pare-pares ang company. Ayun, go ahead. And guys, ayun guys, baba tayo. Pre-trip lang tayo. Tara. Alright guys, let's roll. Pre-trip. Kita nyo, itong lugar na kinaroroonan ko.
Ayan, farm. Buti na lang kamo, maganda temperature dito. Oh. Temperature dito guys is plus 15. So, lights ni Cordapia kasi yan ang tinitignan. Ito, tignan natin to. Make sure walang, ito walang naglilik. Ayos. Kaganyan. Healthy yung outer wheel seal ng truck natin. Tigas. Tigas. Lights. Yung isa lang ang problema ko. Walang daytime running light pero gumagana siya. Daytime running light lang. Ilaw. Yan. Tigas. Okay. Here. Yan, diba itinas natin to. Buti nga eh. Ay, naayos. Hanggang ngayon ito pa rin ang dala kong ano guys. Dala nating trailer. Okay, so ilaw dito sa baba hanggang sa taas. Tamang pre-trip lang. Lagyan natin ng padlock. Ang galing ko na lang mamaya daw. Ilaw. Lights. Puno pa. Kalahati. Madami pa yun guys. Kunting tiis na lang mga kaibigan. Lapit na natin mabayaran ng truck. Pakatay tayo ng kambing. Pakatay tayo ng kambing. Okay, so 40 43 ayos. Sana all magpapakatay ng kambing. Pwede naman. Kung kahit hindi naman bayad ang truck, kung gusto mong order ng ano, ng kambing, paminsan-minsan makatikim naman tayo ng kambing, di ba? Yan, pakatay tayo ng kambing. Yan guys. So paano? Tirahin na natin to. Tara. Alright guys, yan. Ito yung mga dinaanan ko kagabi. Ang dilim pa ka ako, kaya tagal, yung 2 oras, inabot pa ako ng kulang-kulang 3 oras. Kasi nga, ito tignan nyo, makipot yung daan sa lubungan. In 2.5 miles, turn right on Highway 221. Malapit lang naman dito yung next pickup natin. Lang. Kasi baka mamaya biglang may tumawid na bata dyan eh. Nakakatakot. Kaya kailangan focus. Yung mga bahay pa naman dito walang fence sa harapan. Ano, walang fence.
walang mga fence. Kaliwat kanan, nakita nyo guys, walang fence. In 3/4 of a mile, turn right on Highway 221. Dahan-dahan kasi kurba-kurbada, baka mamaya eh. Pero pa experience ko kagabi, bira, pakurba na pala eh. Dire-diretso ako, akala ko diretsuhan pala, kukurba pala yung ano ko, makita ko patay. Nakakatakot mag-drive ng madilim. Ito, walang mga ilaw dito. Dito lang sa highway talaga na may mga street light. Dito wala eh. Rely ka lang talaga sa ano mo, sa headlight mo. Turn right on Highway 221. Kita nyo ang sisikip ng kakanan. So kunin ko dito. Stop. For the stop sign. Bago natin na kunin ang paliko na yun. In 2 3/4 miles, turn right on Highway 341. Kabahay. Oh, may pulis doon. Ingat, ingat. Ayun. Pulis ba yan? Ay, hindi. Akala ko pulis doon. Akala ko lispo. Small town pala to guys, small town. Dito tayo sa Kentbell, Nova Scotia guys ha, na kapamasyal na naman tayo sa akin. Oops. Doon sa pinikapan natin, Canning, Nova Scotia. Dito naman, Kentbell, pupunta natin Kentbell, Nova Scotia. Ayun o. Sisikip na kurbadahan. Kurba-kurbada.
Kasi yung mga ibang sasakyan eh. May truck din naman, may truck. Ano rin naman ito, truck route naman. Nagalala pa nga ako kagabi eh. Akala ko yung address na binigay na naman sa akin, sala eh. Parang ibang lugar na naman yata ito ako. Mabuti na lang nakita ko yung pangalan ng farm na pipigapan natin. Ito yung trinay ko kagabi guys. Ang kipot. Konting kurbada mo ha, akala ko malalaglag yung aking trailer lagi eh. Kung hindi ko kakanain sa left, kapag kakanan ako, halos malaglag yung off tracks ko eh, yung ano ko, trailer ko. Lahat talaga focus. Kasi delikado. In 3/4 of a mile, turn right on Highway 341. Alright guys, meron din palang ganitong klase ng lugar dito sa Nova Scotia. Kulang na kulang pa rito guys ang ano, tao. Mamamayan ba? Kulang ang mamamayan. Ay no, sarap no, may lake sila dyan no. May fishing sila. Fishing. Ganito lang yung mga mamamayan dito guys. Wala katabi yung bahay, walang mga bakod. Magkakapit bahay. But anyway, malapit na tayo. Yung truck GPS ko, pinatay ko. Parang hindi makita ng truck GPS yung lugar eh. Kaya dito ako nag-rely sa aking Google. Tinitignan ko lang yung mga yung mga sign. Tsaka yung clearance. Kapag gagamit kayo ng guys ng truck GPS at hindi makita yung mga lugar katulad ng mga to, i-on nyo rin yung internet nyo. Pero kung i-rely nyo yung internet nyo dito sa dito sa Google, dito sa cellphone yung GPS nyo, huwag nyong kakalimutan tignan yung huwag nyong kakalimutan na mag-focus kayo sa sign. Kung truck route or not a truck route, katulad dito wala nakalagay na not a truck route. Tapos yung clearance, yung mga wire ng kuryente, yan ang titignan katulad nito. Mataas yan. Nabot ako ng almost 30 minutes doon sa 10 miles lang.
LCD road. Sa skip. Laban lang nakalagay dito. Nakalagay na pangalan ng farm. Baka malaglag tayo ron eh. Baka yung malaking yan. Parang nangahalin yata ako rito ah. Parang hindi yata rito. Tanong tayo rito. Ay, may mga ano rito, crates. Oh, mga equipment naman ng farm ito. Dito kaya? Oh, yan, may pangalan, PD Pan. Yep, for sure. Si Granny guys, Granny. Saan ba yung kanilang ano? Opisina. The sidewalk stopped back quite a little while ago before that, so he was just on the dirt Sweet side. potato, bibili kaya. Sana nagtitinda na sila ng ano, at bibila ako ng ano guys. Bibila ako ng sweet potato rito. Kamote. There's not Kamote yun eh, sweet potato. on either side at that point. Ganda yun para No sa street lights, so it would only be the odd little muscle. outside from the houses. Yeah, happened. Okay. Okay. Okay, thank you. Bye. Sorry. Good morning, it's okay. You bringing something? No, I'm picking up What are you picking up? tennis kid sweet potato. Oh, for Food Bank Canada or Food Canada. don't Okay. know. Yeah, I think. You're gonna, if you can back up a Okay. little bit, and then like go by, Supposed to be my trailer is and then you're going to come wide, and then you're going to drive down that there, Okay. just that little bit by where those are, and then you're going to pull up towards that cattle barn, and there's a loading dock. over there. Oh, just on the end of this bill, but you gotta go down there, so. I see the there. Once I the loading that I see there, it's up there. Yeah, you'll see the, but you might need, you need to back up, Yeah. swing wide, go there, and then turn up to what we'll say the cattle barn. Okay. Turn up there and then back up to the loading dock. So did you know that the We were expecting you, we just didn't know what day, so. okay. I'll So- get somebody to come over and load you, Okay, perfect. Thank you. okay? Okay. Guys, doon pala yun sa wala. Oh, yun guys, yung loading dock nila. Ito. Naku po, napakadelikado rito. Cattle barn daw, sabi ni nanay. Ito eh. Ito ang cattle barn nila. Kabakahan, yung cattle ng baka. Bababa tayo. Buksan ko lang muna sandali. Hello, mga baka nila oh. Baka. Alright guys. Another day, another life ng Lakay Tracker sa Krasada. What can I say?
More life. Yan. Liblib na lugar, guys. Ay. Tignan nga muna natin itong mga baka nila rito, guys. So ganyan ang cattle nila. Guys, ang gaganda, ang lalaki, ang tataba. Hello. Wow! Yan guys, cattle farm. Buti na lang kamo, hindi tagtubig ngayon o ano, kita mo, paktay sana ako, hindi sana ako makalabas dito. Wala silang ilaw, kaya kapag tapos na siguro pupuntahan ako dito. Kahit guys, kausap ko yung dispatch ko kasi nagre-request dito na yung product nila dapat 50 Fahrenheit. Eh yung unang pick up natin 40, hindi pwede, kaya kailangan ilagay namin yung barricade. Sabi ko, wag nyo munang ilalagay yung pangarga nyo hanggat hindi ko kausap yung dispatch ko. Let's go! Yeah! Take all and then I will turn on the reaper. Okay. At least that way you have your own temperature here. Perfect. That's what I like. Alright, sir, let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Mabigat. There we go. Should talk down. Now let's gonna push it. I will turn on the temperature outside. Perfect. And where are we gonna go? Right to here. Yeah. All the way back. Yeah. Oops. How many skid? 10. 10. Okay. Almost give you a load. Alright, perfect. That's it. Perfect. Yeah, so he's gonna put Bar. You want me to? You're gonna put a bar, or you just want me to push up against it? yeah, I think just put against it. Okay. You're gonna do 2? 2 wide. Yes. 2 and 2 or 1 or 2 what? Well, 10. So 2 and then 2 and then 2 and then 2. Is that gonna overweight? No? No. Okay, okay. No. What else are you going to get? No, I don't I don't know. know. Okay. Normally I can put 24 potatoes straight back on the truck. Okay. Good weight. Good weight. That's fine. In the front is actually 1, 2, 1, 2. So that's all good. Okay. I'm just gonna go turn on. Yes, sir. Alright, sir, thank you. Mahirap na kasing magdesisyon nang hindi ko kinakausap o kino-confirm sa dispatch So kapag ganito masila ng product, baka ako pa magbayad. Masila ng product, mahirap nang tayo pa magbayad. On zone 2. Yan. Okay, that's good. All right. Alright guys, parehas silang naka-on na. Mahirap ng bandang huli. Nag-pick up ka na nga lang tapos ikaw pa yung
Tapos kahit pa paano na-confirm natin sa dispatch na. Ang problema sa akin, i-on ko lang naman. Tsaka hindi rin pwede kasing i-on ko yan nang hindi ko sinasabi sa dispatch, guys. Siyempre magko-consume yan ng ano eh, ng crudo eh. Reaper nila yan eh. Siyempre kung gano'n, baka may extra na babayaran. No, ewan ko, basta gano'n siguro. Kailangan mo lahat ng bagay na ginagawa mo, sabihin mo agad sa dispatch mo yan. We cannot just decide. We're just a driver daw. Alright. Bang na lang ako sa kanya rito. Yes! Ayun na yung yes. Andun na yung matanda. Ayan! Baka mamaya bilang tumawid. How are you? I'm good. Okay, I'm just gonna close it. I Okay. figured that you don't Close my door. This place is very far. Where did you come from? Quebec? Yes. Really? Okay. Oh, actually I'm from Winnipeg, Manitoba. Oh, really? Yeah, I'm from Manitoba. I'm just gonna put seal. So where is this going? Back to Quebec? Yes, Montreal. Montreal, yes. Montreal, really? Okay. Okay. I'm gonna just get you to Sign. sign there somewhere and then I'll give you your slip. Thank you. Okay. There you go. Okay, I'm gonna give you the top too. So Yes. Here. Thank you. Thank Have a you. blessed day. Yes, Okay. thank you. Safe trip for you going back. Thank you, thank you. Okay. Okay. Safe trip. Alright guys. Ano si nanay eh. Para may send ko sa dispatch ko, wala siyang masabi. Tapos temperature, tara na. Okay. Alright. Let's go. Alright guys, yan. Nakuha na natin ng papel yan. Let's go. Ay, hopefully makauwi na tayo ng Winnipeg, Montreal. From Montreal, promise naman nila sa akin, meron akong load pa uwi na ng Winnipeg from Montreal. Alright guys, yan. Guys, putuloy ko na vlog ko. Ito, na-make up tayo dito sa Kabahayan, dito sa may Kabakahan. Nangangamoy baka, may amoy nga talaga doon sa ano. Kapag cattle, maamoy talaga, mabaho. Pero anyway, doon yun ang sinasabi ko, yung mga ganong klase ng desisyon, hindi natin pwedeng sige lang ng sige. We have to talk to our dispatch, communicate properly sa ating dispatch. Ayan, guys. Pag nagustuhan ng vlog guys, kindly share. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. And of course, gusto kong pasalamatan yung mga nagdarasal na mabayaran natin ang truck. Okay guys, malapit na mabayaran ang truck. Bye! Peace out. Lakai Trucker.